luto ni Mama at ni Shin. Tinuruan na ni Mama si Shin kung paano gawin yun. Actually, tinuruan na din niya ako guys nung... Hello guys! Samahan niyo po kami sa pagluluto ng special recipe ni Mama, Mama Laida, ng mama ko, ang biko. And then, puntahan po natin ang bagong attraction dito sa Gindulman Mall, ang neighboring town ng Anda. Itong kanilang book ID. Grabe, uy. Hello mga kabisdak! Welcome back to our channel. In today's video ay simulan po natin with Dodong in the house. Nandito po si Dodong kasama si Lungkoy para magkuha sila ng bagong passport picture para sa application nila sa visa papuntang Korea this April. Training! Ay, jaraka. Sos ka! Ay master na talaga itong si Dudong sa mga bagay-bagay about sabong. Tinuruan pa niya ako kung para saan daw yung hinawakan niya kanina. And then dito tayo sa tindahan, malapit lang sa pinagpicturan nila Dudong. Bumili tayo ng mga feeds para sa boiler chicken ng aking ate Raisa, ate Bebe. So kasama ko din ang ate ni Dudong. Nagsakay lang kami, si Lungkoy ang driver ng ating badya. And then after dito, pupunta po tayo sa bukid, sa parents house ko para magluto ng biko. Kasama din namin ang aking nanay at si Little Insoy, nasa loob lang sila ng tribe. Pagdating namin sa bukid ay agad akong pumunta sa kusina. Gusto kong malaman ano ang niluto nila guys. Oh, may pansit po sila. Oh, buksan natin itong isang kawa. Oh, wala. Pinagprituhan niya ng tuyo. Tapos may rice na ready na guys for lunch. And then itong tatlong chikiting, kumain pa na, nag-snack sila sa donuts. And then nakita ko yung ref, naalala ko na miss ko tuloy si Daddy Insoy mga kabisda kasi itong ref man ang pasalubong niya para sa aking nanay. Makikita nyo po ito yung vlog na pasalubong is here. Oh, na-miss ko ang rap ni Daddy Insoy ba? So, after namin mag-lunch is magluluto tayo ng biko. But before that, habang nagkudkod sila ng niyog, ay pupunta tayo sa Blue Heaven. Hi, Porelli. Where are we going, man? Blue Heaven. Blue Heaven. Blue Heaven. Okay. But I don't want. There's a fairy. I forgot. No. A big fairy. I want to one cow. Oh. Oh. Ang Blue Heaven ay isang peak mga kabisdak sa Barangay Tanod. Malapit lang siya kapitbahay namin na barangay. Barangay Katipunan kami, tas kasunod niyan is Barangay Tanod. And dito sa kabila, Barangay Binaswerte. Alam niyo ba, dito kami, may bao kami dito sa, noon. Ano ba ang bao sa Tagalog? May farm kami guys, yung upland rice. Yung rice na tinatanim na kahit walang tubig na kailangan, walang irigasyon na kailangan, upland rice, at nagtatanim din kami ng corn dito guys. Kasi farmer po ang aking tatay. Yan, nung maliliit pa kami nila Lungkoy sa damo, dito kami tumutulong kung walang klase. Pasensya na kayo sa face ni Tina kasi meron po siyang acne. Iwan ko ba yung batang yun, bakit nagka-acne ang bata-bata pa, may acne siya sa kanyang upper lips. Si Little Insoy ay nakasimangot pa rin kasi ayaw niyang pumunta dito sa bukid. Gusto lang niya doon sa bayan. Asa? Ato ta sa Redland, no? Ato ba sa Redland? Ganto ba? Di makita na nilang hani man ang isla ha. Hani na isla ha. Up here ay makikita po natin ang aming neighboring town, Kandihay, Mabini, and Ubay. Para pong ano dito guys, parang Tagaytay feels. Yung hangin. Malamig yung simoy ng hangin. Tapos tama-tama kasi hindi mainit ngayon. Makulimlim.
Ah! Nung kabataan ko pa, madalas kami dito manguha ng bayabas. Oh. Manguha ng gamba. Manguha ng... Wala na bayabas, long! Dati is may cottage po dito pero nung binagyo, nawala, napadpad sa hangin siguro sa malakas na hangin. At nung mga bata pa kami, dito kami nangunguha ng bayabas, nangunguha ng mga tae ng kalabaw para gawing fertilizers sa aming mga garden. As in, marami akong memories dito mga kabisdak. Pumunta pa kami sa Kaliling para nga manguha ng bayabas, manguha ng gagamba. Tapos nung high school na, dito kami mag-date mga kabisdak, yung mga uyab-uyab ba, ha? Tagpuan po yan, tagpuan ng mga magnobyo at nobya charis. At ito naman ay tinatawag naming redland kasi parang red man ang kulay ng kanya. Kahit hindi naman siya red, parang red lang, parang maroon na yan ang kulay ng lupa kaya tinatawag namin itong redland. Diyan kami parayhog noon, kuha kami ng palwa ng lubi, tapos diyan kami sled, padausdos. Ito yung kinukolekta namin, mga tae ng kalabaw. Ganito na siyang dry na. Ginagawa namin fertilizer sa mga garden. Tae po yan ng kalabaw. Oo. Ako una. Pag uwi namin sa bahay ay ito nang nadatna namin si Mami Lides ay nag-start na sila magluto sa ating biko guys. For halimbawa magluluto ka ng 1 kilo ng sticky rice. So 1 kilo ng sticky rice kailangan mo rin ng 1 kilo ng gata. O yan siya guys. Tapos lagyan mo ng kalamansi and luya para mas masarap, mabango at hindi masyadong hapdos ba. Tapos palunukin mo siya, hintayin mong humiwalay po yung coconut oil sa lunok kung tawagin sa amin. And then kapag mag-brown na yung lunok, tanggalin mo mga kabisda kasi yung coconut oil lang po ang ihahalo natin sa ating sticky rice. Assistant ni Mama si Shin. Si Shin po ang asawa ni Kuya Saddam. At alam nyo ba, ang bango-bango po ng lunok. Itong lunok ng coconut guys, ay ang bango. Mabuti itong si Shin kasi for the go siya sa mga gawaing kusina. Maraming salamat Shin. At ito na guys, nung nahiwalay na yung lunok, coconut oil na lang ang natira, halo-halo mo sa yung cooked na sticky rice. Halo-haluin mo talaga. Ito yung matrabaho yung paghalo-halo. And then habang naghalo-halo ka dyan, ilagay mo na din ang brown sugar. Mas masarap kung muscovado ang iyong ilagay guys para mas yung kulay ba. Dark yung kulay. Special po sa amin ang biko kasi nung mga bata pa kami, nakakakain lang kami nito tuwing may special na okasyon. Usually tuwing Pasko, New Year at kung madalang lang kung may birthday. Lang talaga to guys, Christmas and New Year. Pero ngayon is we are blessed kasi pwede na natin siyang makain anytime. Maraming salamat sa aking tatay na tumulong sa buong team bisdak, buong pamilya po itong nagtulong-tulong para maghalo sa ating biko. Siya po si Tatay Billy, ang aking papa mga kabisdak ko, 'di ba? Puging-pugi. Tapos si Riley, naka-isyoso na din si Riley. Hausa. Mas pag kamu lagi mah. Naluto na walang biko. Luy ali mo sito.
Kadi larusin. Larusin. Oh. Ato ba? Daga. Laro na may mabaho-baho dito. Diyan mapiko mo. Dali. Ganyan. Mami na. Mami. Ay, tayo. Ikaw po na. Mami na. Mami. Wow! Mami ang hangin nani. Oh, yahay. Nice. Pagka-uwi namin sa bayan, sa bahay nila Auntie Lulit sa Anderson Homestay, ay napagpasyahan namin magpahangin dito sa Book ID Peak sa Gindulman. Ang Gindulman, ay sinabi ko na sa inyo kanina, no, na neighboring town ng Anda po ang Gindulman. Malapit lang po ito sa Anda, guys. Tapos, akyat na naman tayo sa bukid. Magpahangin tayo doon. Opo, maganda kasi ang view dito. Lalo na kung maganda pa yung panahon, gloomy kasi, kaya kung mapapansin nyo, ano yung ating surrounding, hindi yung kulay ba is basta gloomy. Kung gusto mo magpahangin or kung gusto mong mailabas ang inyong mga saloobin or nag-away kayo na inyong syota ninyong mga asawa, ay pumunta kayo dito, guys. Mawawala yung sama ng loob nyo kasi ang ganda ng view, masarap presko yung hangin. Ay nako, perfect din dito mag-date sa Valentine's Day. Oh. Uy, doon na sila. Ayun, malikit ka ha. Paalala lang mga kabisdak, kung mahina ang inyong mga kasukasuan, ang inyong mga tuhod, ay wag na kayong magpaluma-lumang pumunta dito kasi napakatarik. Patungas dyan siya, guys. Papunta talaga siya. Peak talaga siya. Always going up. Destination. Ali, adi, ara. Wow! 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 ID. And I can Masarap kasing kainin ang biko kapag bagong luto siya, guys. Kaya nung pag-uwi namin, kahit na naantok ako kasi napagod ako doon sa kakaakyat sa Book ID Gindulman, ay kailangan ko pong kumain itong biko. Parang lutang pa si Ajuma dyan, pero kailangan ko kumain ito, guys. Uy, kasi na-miss ko po ang biko. At masarap po itong i-perfect sa kape.
Sumoy. Tayong mga Pinoy no ay kakaiba talaga ang trip natin mga kabisdak. Halimbawa itong biko. Oh, pwede natin siyang ipalaman sa bread, sa tinapay, sa sliced bread guys. Ang biko pinapalaman namin sa tinapay. Ang spaghetti, pansit, pinapalaman sa tinapay. Kakaiba talaga tayo eh. Sushi, 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 sushi. Jesus. Jungo 먹어. 먹어봐요. 조금만. 조금만 먹어. 먹어봐. 싫어? 아 싫어? Tor! Tor! Na, suon! Grabe. Agbalon, agbalon! Ano mo kang gatubak na magkadihaan, mo plano, Julia. Masarap po yung biko na gawa ni Mama, luto ni Mama mga kabisdak. Actually, tinuruan na po niya ako 3 years ago. Pero nakalimutan ko lang yung exact process. So ngayon is na-learn na namin, alam na namin, pinasa na ni Mama yung proseso. Alam na namin ni Shin kung paano siya lutuin. And masarap talaga guys. Yung amoy niya is mabango. Tapos yung matagal siyang magstay, mga up to 3 days pwede siyang kainin. Hindi siya mabilis na mapanis. And then iba talaga ang lasang homemade. Yung lutong nanay, lutong bahay, iba guys. Pinakamasarap. Yung luto ng nanay mo, lutong bahay, tapos lutong may pagmamahal. Oh, iba yung may secret, may something ingredient na gano'n na mas masarap talaga siya compared sa mga nabibili natin sa So, yun. If you enjoy this video, please like, comment, share, hype, and subscribe. See you on our next vlog. Ingat lahat!